Miguel, ano sa tingin mo ginagawa mo? Nauutal kong tanong sa kanya. I really miss you, baby. Bulong nito sa tenga ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti. Umuwi ka na, please. Mali ito. Sabi ko sa kanya. Paano naging mali, baby? Mahal na mahal kita. Bulong niya sa tenga ko sabay hawak sa katawan ko. Napaungol ako sa ginawa niya dahil nadadala ko sa bawat hagod ng kamay niya. Oh, baby. I want you now. Miguel, please. Umalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Gusto kong pigilan ito hanggat kaya ko pa. No, baby. Matagal kong hintay ang araw na ito. Please, baby, let me feel you again. Sabi niya. Sinasabi ng isip ko na mali ito pero ang katawan ko ang kusang bumibigay sa mga haplos ni Miguel. Hindi ko na mapigilan ang init na unti-unting nabubuhay sa kaloob-looban ko. Kusa na siyang bumibigay sa bawat haplos ng mainit na palad ni Miguel. Hanggang sa tuluyan ang nabuwag ang depensa ko. At yun nga nangyari. Buong gabi namin pinagsaluhan ng isang mainit na tagpo. Hindi ko mabilang kung nakailan kami basta naging saksi ang bawat sulok ng silid ko sa kapusukan namin. At tuluyan ang nakalimot ang sarili ko dahil muli ko na naman siyang pinagbigyan. Ang pagiging marupok ko noon at ngayon ay walang pinagkaiba. Basta si Miguel, literal na nangihina ang tuhod ko kahit halik pa lang ang gawin niya sa akin. Tinanghali na ako ng gising, masakit din ang katawan ko. So nabunutan ko ang sarili ko dahil sa karupukan ko. Nakakainis. Bakit ba kasi bumibigay ako sa kanya? Grabe ang energy niya kagabi. Parang walang kapaguran. Hinayaan ko na lang siya. Siguro kahit tulog ako'y patuloy itong gumagalaw sa ibabaw ko. Nagising ako ng madaling araw pero patuloy pa rin ito. Madaling araw na kami natapos. Sa loob ng mahigit 2 taon ay ngayon lang ulit ako nadiligan. Sumakit ang balakang ko at nahirapan akong bumangon. Nagtataka din ako kasi walang gumigising sa akin. Pinilit kong bumangon kahit nanginginig ang tuhod ko. Magtiis ka dahil ginusto mo yan. Ani ko sa sarili. Kahit na masakit ang katawan ko'y pinilit ko pa rin na bumangon para makapunta sa banyo at makaligo. Sa ilang araw na pangungulit sa akin ni Miguel ay nakalimutan ko ng Sabado na pala ngayon at walang pasok ang mga bata. Habang nasa loob ako ng banyo ay hindi ko na mapigilang titigan ang sarili ko sa salamin. Ang dami kong kiss mark sa dibdib. Ang saraulo nilagyan talaga ako. Hindi pa rin ito nagbabago dahil ganito rin ang ginagawa niya dati. Nang matapos na ako maligo ay nagsuot lang ako ng maluwag na damit. Yung matatakpan ng dibdib ko. Hindi ko nais na ibandera ang mga marka na iniwan niya. Kapag nasa bahay ako ay madalas sando ang suot ko. Nagpasya na ako na bumaba para silipin ang mga bata. Pagbaba ko ay walang tao sa sala kaya dumiretso ako kaagad sa kusina at nandoon si tita nagluluto. Tita, nasan po mga bata? Tanong ko rito. Oh, Kylie, buti naman at gising ka na. Wala mga bata, isinama ni Miguel. Bumili ng ice cream. Huwag kang mag-alala dahil kasama naman nila sa Martha. Sagot ni tita sa akin. Okay na sana pero biglang uminit ang ulo ko sa pangalan na binanggit niya. Sino ho, tita? Si Martha? Tama ba ako? Kunot noon na tanong ko. Basta pangalan ni Martha ang naririnig ko ay para ko sasabog sa galit. Sa lahat ng nandito ay siyang hindi ko kasundo. Oh, si Martha. At bakit nila kasama ang haliparot na iyon? Lagot-alog sa akin ang pangit ang Miguel na iyan pag nakauwi na sila. Gigil na saad ko kay tita. O bakit? Nagsiselos ka ba? Panunuksong tanong ni tita. Hindi ho, tita. Naiinis lang ako dahil pagkatapos niya ako siraan sa ibang tao kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Ngayon kasama niya ang mga anak ko. Inis na sabi ko na halos umusok ng ilong ko sa galit. Hayaan mo na. Kilala ko si Miguel. Sigurado ako loyal yun sa iyo. Pero payo ko lang sa'yo anak. Sana'y sundin mo kung anong tingin mo'y tama. Para wala nang masaktan pang iba. Hinayaan kita sa desisyon mo na hindi sabihin kay Miguel ang totoo pero sana huwag mong ipagkait sa kanya ang karapatan sa mga anak niya. Gusto ko rin si Jeff dahil napakabuti niya. Pero nasa iyo pa rin ang huling desisyon. Matalino ka. Alam ko na alam mo kung ano ibig sabihin. Sabi ni tita sa akin. Pero tita, matanong ko lang. Ano bang pinag-usapan niyo kagabi para masampal mo siya ng ganoon? Nagtataka na tanong ko. Huwag mo nang alamin dahil wala lang iyon. Siguro nadala lang ako ng emosyon ko. Dahil sa pag-iwan niya sa'yo noon kaya nasampal ko siya. Yung mga sinasabi ko kanina, tatandaan mo. Opo, tita. Tatandaan ko po iyan. Sasabihin ko rin sa kanya pero hindi pa ngayon.
Sabi ko sa kanya. Iniwan ko na lang sa tita sa kusina at umupo ako sa sofa pero naiinip ako sa kakahintay sa kanila. Kanina pa kasi ako naghihintay sa kanila pero wala pa rin sila. Kaya nag-abang na lang ako sa may gate namin. Sa wakas, dumating din sila. Sinalubong ko ang mga bata. Uminit bigla ang ulo ko dahil karga ni Martha si Samuel. Mabilis ko silang nilapitan at kinuha ang anak ko. Tiningnan ko din ito ng masama. Saan kayo galing? At bakit may sinama mga bata? Pagalit na tanong ko sa kanya. Bumili lang kami ng ice cream, baby. Ice cream? Pwede ba? Huwag mo na isasama mga anak ko nang walang permiso ko. Higit sa lahat, huwag mo silang idamay sa kalandian mo sa katawan. What are you talking about, baby? Nagtatakang tanong niya sa akin. Ngayon nagmamaang-maangan ka pa. Kung gusto mo mag-date kayo ng babae na ito, wala akong pakaalam. Basta huwag mo isasama mga anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko din naman gustong makasama mga anak mo. Sagot pa sa akin ng haliparot na babae kaya lalong uminit ang ulo ko. Hoy, babae. Lalo namang ayoko rin nakakuwakan mo mga anak ko. Bulyaw ko sa kanya. Grabe ka naman sa akin. Wala akong sakit, no? Sigaw niya sa akin. Martha, thank you. You can leave us now. Utos sa kanya na lalaking ito. Okay, Pogi. Sagot naman ito na may halong pang-aakit. Kaya nilingon ko sa Miguel sabay tingin ng masama. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang hawakan ito ang braso ko. Baby, sorry kung hindi ko sila ipinagpaalam sa'yo. Hingin niya ng despensa. Wala akong pakaalam. Makakaalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Nagsasalos ka ba, baby? Kasi wala lang yun. Nakita ko lang siya kanina dito sa labas. Binati niya mga bata kaya akala ko'y magkaibigan kayo. Nasabihin niyang gusto niya sumama, pinasama ko para may magbuhat sa isang bata. Paliwanag niya sa akin. FYI, never ko yung magiging kaibigan at ayoko na hinahawakan yung mga anak ko. Kung gusto mo na makapaglandian doon, go lang. Wala naman akong pakaalam. At bakit naman ako magsaselos doon? Maganda ako. Tsaka may Jeff na ako. Kaya nga niya ako sinisiraan dahil may gusto siya kay Jeff eh. Kaya ikaw, doon ka na dahil bagay kayo. Sabi ko sa kanya sabay pasok sa bahay. Nakita ko ang pagdaan ng lungkot sa mga mata niya pero binaliwala ko ito. Buong akala ko umuwi na ito pero sumunod pala siya sa akin. Nakapagluto na sa tita kaya tinawag niya kami para kumain na. Tahimik lang ako sa pagkain at ni minsan hindi ko siya tinapunan ng tingin. Samantalang ang mga bata ay maingay at may mga kwento sila sa daddy nila. Dahil inis pa rin ako sa kanya, mabilis kong tinapos ang pagkain ko para bumalik sa kwarto at patulugin ang kambal. Pakaramdam ko out of place na ako sa kanila kaya yung inis ko kanina ay nadagdagan na naman. Nakaupo ako sa kama nang may kumatok at sabay bukas ng pinto. Sorry baby, hindi na mauulit. Sige, alis na ako. Paalam niya sa akin. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko siya sinagot. Narinig ko na lang pagsara ng pinto. Napabuntong hininga na lang ako. Kinuha ko ang phone ko para tawagan si Jeff. Hello, Jeff? Kamusta ka na? Tanong ko sa kanya. Hello, Sonny. Okay lang ako dito. Medyo busy lang ako dahil inaasikaso ko ang bago itatay yung branch ng Griffins. Sagot niya sa akin. O buti naman at okay ka. Sige, babay na. Nangamusta lang talaga ako sa'yo. Sabi ko. Sorry talaga, Sonny. Bawi ako kapag nakauwi na ako. Sabi niya sa akin. Bago ko ibaba ang tawag, inagsalita muna ako. Jeff, ingat ka palagi dyan. Alagaan mo sarili mo. Namimiss na kita. Sorry. Sabay putol ko sa tawag. Nagpapasalamat pa rin ako dahil pinaglaanan niya ako ng time niya kahit na abala ito sa trabaho. Binabagabag tuloy ako ng konsensya ko dahil sa kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Pagbalik niya, sasabihin ko na sa kanya ang lahat tungkol sa nakaraan ko at ang lahat na nangyari sa akin. Alam ko na masasaktan ko siya pero ayoko na maglihim sa kanya. Umiyak ako sa sama ng loob ko sa sarili ko dahil hinayaan ko na may mangyari sa amin ni Miguel. Hindi ko na dapat siya papasukin sa buhay ko dahil baka matulad na naman dati. Pero paano ko gagawin? Lalo na kung may mga anak kami. Dapat ko bang ipagkait ang kaligayahan ng mga anak ko? Anong klaseng ina ako? Sa pagbabalik niya, nagulo na naman ang sistema ko. Nagulo ang mga desisyon ko sa buhay. Naging tahimik at masaya ako sa loob ng 2 taon. Masaya nga ba talaga ako? Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Masaya ka. Nandiyan ang mga anak mo na nagmamahal sa'yo. Pilit kong kinukumbinsa ang sarili. Pero kahit na anong gawin ko ay kusa pa rin ang pagpatak ng mga luha ko. Ang hikbi ay tuluyan ng naging hagulhol. Lahat ng sakit ay bumabalik sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bumabalik na naman ako sa dating ako.
Ganito ang pakiramdam ko noong nagkahiwalay kami. Sino ba dapat ang piliin ko? O mas mabuting itanong ko sa sarili ko ay kung ano ba ang dapat kong piliin. Pero kailangan bang mamili ako? Kung alam ko lang na may isang taong masasaktan. Tanghalin tapat pero bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Sa pakiwari ko'y dinadamayan ako ng kalangitan. Simula noong nakaraan ay hindi na nagpakita sa akin si Miguel. Wala nang nanggugulo sa akin. Hindi ko alam pero parang nakonsensya ako sa mga nasabi ko sa kanya. Alam ko naman na hindi niya sinasadya. Nadala lang ako ng inis ko kaya nabulyawan ko siya tapos hindi ko siya pinansin. Bahala siya. Hindi ko maiwasang mainis. Ewan ko ba pero bigla na lang ako nagsasalita ng mag-isa. Nandito ako sa opisina ko habang inaayos ang lahat ng orders. Ngayon din ang balik ni Jeff galing sa Manila kaya niyaya niya ako mag-date kami bukas ng gabi. Buo na ang desisyon ko na sabihin sa kanya ang nakaraan ko. Ayoko na maglihim sa kanya. Namiss ko din siya dahil matagal siyang nasa Manila. Kagaya ng araw-araw kong ginagawa ay bahay at trabaho lang lagi ang routine ko. Hindi ako pumasok ngayong araw dahil naghanda ako ng dadalhin ko sa date namin ni Jeff. Napili kasi namin pumunta doon sa park. Maganda kasi doon dahil magpapasko na. Madaming pailaw doon. Nais kong pumunta doon para maiba naman ang vibe. Hapon na at nagsimula na ako mag-ayos dahil alam ko na papunta na si Jeff dito sa bahay. Pagkababa ko ay nasa sala na siya. Nilalaro niya ang kambal. Hi, binati niya ako. Hello, sagot ko din sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Nagpa siya na kaming umalis. Tita, alis na po kami. Paalam ko kay Tita Nene. Sige, mag-iingat kayo. Sagot naman ito sa akin. Tahimik ang biyahe namin. Walang kahit na isa sa amin na nagsasalita. Nakakapanibago ang pagiging tahimik niya. Nang makarating kami, bumaba kami kaagad at naghanap na kami ng pwesto. Jeff, doon na lang tayo umupo. Sabi ko sa kanya sabay turo ng isang bakanteng upuan. Tanging-tango lang natanggap ko na sagot sa kanya. Inihanda ko rin yung baon namin pagkain. Ang kagandahan kasi dito sa park na ito, meron siyang mesa at upuan. Kain na tayo. Pagyaya ko sa kanya. Jeff, may problema ka ba? Tanong ko dito dahil hindi ko na matiis ang pagiging tahimik niya. Wala, Sonny. Pagod lang ako. Sorry. Sagot niya sa akin. Siguro nga. Sorry kung niyaya pa kita dito. Kahit na alam kong busy ka. Ang totoo kasi niyan, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Jeff, ayoko maglihim sa'yo. Kaya sasabihin ko na ang lahat. Ang totoo kasi niyan. Si Miguel, malaki ang parte niya sa nakaraan ko. Panimula kong kwento sa kanya. Nag-apply ako sa Bravo Company bilang secretary ni Miguel. Nagtrabaho ako para sa mga anak ko. Wala sa isip ko ang pumasok sa isang relasyon. Mahirap pa naging unang mga linggo ko doon dahil lagi nalang galit si Miguel. Napakasuplado niya at mainitin ang ulo. Pero nagdaan ng ilang buwan ay nakakatanggap na ako ng mga bulaklak mula sa hindi ko kilala. At huli ko nang nalaman na sa kanya pala ito galing. Habang tumatagal hindi ko na malayan na nahuhulog na ako sa kanya pero pilit kong nilalabanan ang damdamin ko para sa kanya. Kasi sa Thea yung best friend niya na may gusto sa kanya. Ang buong akala ko ay magkasintahan sila. Pero mali ako dahil isang beses may tumawag sa akin na waiter. Sinasabi na dinampot siya ng mga pulis dahil nakapag-away siya at pumunta naman ako sa presinto. Noong gabi na iyon, doon nagsimula ang relasyon namin. Itinago namin ang relasyon namin sa office. Walang kahit na sino nakakaalam sa relasyon namin. Tumagal kami ng ilang buwan at masasabi ko na masaya kaming dalawa. Tanggap niya ang mga anak ko. Kaya daddy ang tawag sa kanya nila Faye at Blair. Akala ko magiging masaya kami lagi. Pero nagkamali ako dahil noong araw na lumabas kami bilang isang pamilya, ay doon din nabunyag kay Taya ang relasyon namin. Galit na galit ito at nagbanta siya. Pinatawag si Miguel ng daddy niya at simula nooy hindi niya ako tinawagan o kinausap. Pumasok ako sa office pero tinanggal nila ako bilang secretary at ginawa nila akong encoder. Tinanggap ko yun dahil kailangan ko ng trabaho. Naniniwala ako na may pag-asa pa sa amin dalawa pero mali ako. Dahil nagkikita pa rin kami sa office pero parang hindi niya na ako kilala. Para lang akong basura na basta-basta na lang niya itinapon. Wala siyang paliwanag sa akin basta na lang niya ako inabandona. Kinausap din ako ng mommy niya at balak na suhulan ng pera. Doon ko nabatid na ayaw sa akin ng magulang niya. Ayaw nila sa akin dahil may mga anak na ako at isang hamak na empleyado lang. Kaya hiniling ko dito na bigyan ako ng isang buwan na tuluyan akong aalis at lalayo sa anak nila. After 1 month, nag-text ako sa kanya na magkita kami. Kasi gusto ko na closure.
Pero hindi siya dumating kaya umalis kami ng mga bata at pumunta kami dito sa Iloilo. Huli ko na din nalaman na buntis ako at siya ang ama ng kambal. Mahabang salaysay ko sa kanya. Habang nagkukwento ako, hindi ko maiwasan ang pagpatak na luha ko dahil bumalik ang lahat ng sakit. At noong nakaraan, nagkita kami doon. Kasal na si Lynn. Hindi ko akalain na magkikita pa kami. Nais niya ulit pumasok sa buhay ko. Kung kailan okay na ako at masaya na akong kasama ka. Dagdag na sabi ko. Doon na bumuhos ang luha ko. Hindi ko na kayang pigilan ang emosyon ko. Gusto ko na ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hush, Sonny. Don't cry. Nandito lang ako, makikinig ako sa'yo. Pero, papapasukin mo ba siya ulit sa buhay mo? Tanong niya sa akin. Umiling ako bilang sagot sa kanya. Masaya na ako, Jeff. Masaya na ako na ikaw ang kasama ko. Sagot ko sa tanong niya. Pero may mga anak kayo, Sonny. Ipagkakait mo ba sa kanya? Ipagkakait mo ba sa kanya ang karapatan niya sa kambal? Hindi mo ba nais na maging isang buong pamilya kayo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Lalo ako napaiyak sa mga tanong niya. Sobrang nalilito na ako. Bakit, Jeff? Nagbago na ba ang pagmamahal mo sa akin? Bakit parang gusto mo na bumalik ako sa kanya? Tanong ko sa kanya. Umiwas ito ng tingin kaya alam ko na ang sagot. Masaya ako, Jeff, dahil sa tingin ko may tinitibok na talaga ang puso mo. Hindi ko deserve na isang katulad mo. Thank you kasi lagi ka nandyan para sa akin o mas magandang sabihin na para sa amin. Simula noon hanggang ngayon tuwing nahihirapan ako, nalulungkot ako, o masaya ako, palagi kang nandyan. Hindi ko alam, Jeff, kung paano kita pasasalamatan. Sabi ko sa kanya habang umiiyak ako. Sonny, lagi mong tandaan na nandito lang ako at alam ko rin na hindi mo ako mahal. Naaawa ka lang sa akin. Wala akong sama na loob sa'yo. At ang makita kang masaya ay yun ang magiging bayad mo sa akin. Nakangiting sabi niya. Kaya napayakap ako sa kanya habang panay ang iyak ko. Thank you, Jeff. Mahal kita pero bilang isang kaibigan lang. Patawarin mo ako kung hindi ko nasuklihan ang pagmamahal mo sa akin. Alam ko. At walang dapat nasisihin kundi ang sarili ko. Malinaw ang lahat noon. Sinabi mo sa akin na hindi ka handa pero nagpumilit pa rin ako. Anya sa akin. Ang kulit mo kasi. Sad ko naman sa kanya. Tumigil ka na sa pag-iyak. Baka mamaya akalain nila inaaway kita. Gusto ko na nakangiti ka palagi. Kasi kapag umiiyak ay pumapangit ka. Sabi niya sabay tawa ng malakas. Sa inis ko'y hinampas ko siya. Tumigil ka na nga dyan sa kakatawa mo. Napansin ko. Bakit parang andali lang sa'yong bitawan ako? Kala ko ba mahal mo ako? Pero bakit ganyan ka? Sinadya ko magtunog tampo ang boses ko pero tumawa lang ito sa akin. Hindi naman, Sonny. Sagot ito sa akin sabay iwas ng tingin. Teka nga, ilang linggo lang tayong hindi nagkita pero ganyan ka na. Aminin mo nga sa akin. In love ka na ba? Sinong babae? Tanong ko sa kanya. Oo, in love nga yata ako. Pero hindi ko kilala. Naka one night stand ko noong kasal na si Lynn. Kaya nga hinahanap ko pa ngayon kung sino siya dahil hindi ko maalala yung mukha niya. Pag-amin niya sa akin. Sira ulo ka. Paano kung mabuntis mo yun? Kawawa naman yung babae. Sira ulo. Sabi ko sa kanya sabay binatukan ko siya sa ulo. Aray naman, Sonny. Kaya nga hinahanap ko na. Sagot niya sa akin habang hinihimas ang parte na binatukan ko. Hanapin mo dahil kawawa naman yun. Sabi ko sa kanya. Bakit ako lang? At ikaw? Kailan mo po babalikin si Miguel sa buhay mo? Kapag nag-senior na siya? Kawawa naman yung kambal. Tanong niya na hindi ko malaman kung tanong ba talaga o nagbibiro lang siya. Bahala siya. Napakababaero niya. May L na, may Teya pa. Tapos ano ako? Kabit? Ayoko nga. Gigil na sabi ko. Bakit hindi mo alamin para malaman mo? Tanong niya sa akin. Ayoko, busy ako. Kung kami talaga tatanggapin ko. Pero sa ngayon gusto ko muna makasiguro na tama nga ang desisyon ko na pabalikin siya sa buhay namin. Hindi ko na nais na maulit ang nakaraan. Ani ko rito. Okay, basta lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi para sa'yo. Sabi niya sa akin. Salamat, Jeff. Mahal kita bilang matalik ko na kaibigan. Ako din, Sonny. Saad naman niya. Ang buong akala ko malulungkot ako pero hindi pala dahil masaya ako para kay Jeff.
Hiling ko na sana'y mahanap niya yung babae para maging masaya na ito dahil deserve niyang maging masaya. Isa siya sa mga taong mapagmahal at maaasahan. Alam ko na maswerte ang babaeng minamahal nito. Total package na ito at wala nang hahanapin pa. Nagstay lang kami saglit at nagpa siya na umuwi na at naging magaan ang pakiramdam ko dahil nailabas ko na lahat ng kinikimkim ko sa puso ko. Ang lahat ng pag-aalala at mga agam-agam ko ay naging malinaw na sa akin. Malaking tulong na nailabas ko sa tamang tao ang lahat. Pagdating namin sa bahay ay niyakap ko ang mga anak ko. Sila ang dahilan na lahat ng pagsisikap ko at hindi ko nais na masaktan o mahirapan sila. Buo na ang desisyon ko. Kapag bumalik ulit sa Miguel ay sasabihin ko sa kanya ang lahat. Naging maayos kami ni Jeff. Naging malinaw ang lahat sa pagitan namin. Bumalik na sa dati ang buhay ko kasama ang mga anak ko pero si Miguel hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita o nagpaparamdam sa akin. Nalaman ko rin na siya pala nagpapadala sa akin ng mga bulaklak at cake. Dahil sa pagtataka ko'y tinanong ko ang numero ng tumatawag sa branch sa kabila. Hello, Alan? Pwede mo bang ibigay sa akin ang numero na lagi nag-order tapos ipinapadala dito? Mga 2 linggo na lumipas. Sabi ko dito. Hello po ate. Sige po, ito po. Ibinigay niya sa akin ang numero. Yan po ang numero na lagi nag-order ate. Sagot niya sa akin. Sige Alan, salamat. Sabi ko. Napasabunot ako sa buhok ko. Ikaw lang pala Miguel ang nagpapadala sa akin. Sira ulo ka talaga kahit kailan. Iniiwasan ko na nga siyang isipin pero naiisip ko pa rin talaga siya. Tumigil ka. Bakit? Namimiss mo na ba siya? Tanong ko sa sarili ko. Hindi Bakit ko naman mamimiss sa lalaking iyon? Kausap ko sa sarili ko. Hindi mo namimiss pero laging laman ang isipan mo. Kontra na naman ang isang bahagi ng utak ko. Ay, tumigil ka na. Nakakapanibago lang kasi magdadalawang linggo na siyang hindi nagpapakita sa akin. Siguro'y bumalik na yun kay Thea o kay Elle. Speaking of that bitch, ang lakas na loob niyang pumunta dito at pagbantaan ako. Naalala ko nangyari noong nakaraan. Habang busy ako sa pagtatrabaho ay kumatok sa akin ang staff ko. Ate, may naghahanap po sa inyo sa labas. Maganda pong babae, parang model po. Sabi sa akin ng staff ko. Sige, lalabas ako. Tatapusin ko lang ito. Sagot ko sa kanya. Sige po, sasabihin ko na lang po siya. Tanging-tango lang ang isinagot ko sa staff ko. Tinapos ko muna ang mga files na inaayos ko. Napaisip naman ako kung sino ang dadalaw sa akin. Sino nga kaya? Tanong ko sa sarili ko. Paglabas ko'y nakita ko itong nakaupo kaya lumapit ako. Si Elle pala ang dumalaw sa akin. Good day, Miss Elle. What brings you here? Tanong ko sa kanya. Napa-Ingles pa ako dahil sa tingin ko'y hindi ito masyadong nagtatagalog. Hindi ito nagsalita pero tiningnan muna niya ako mula ulo hanggang paa bago magsalita. So, ikaw pala si Kylie? I can't understand talaga. Anong meron ka na nagustuhan ni Miguel? Mataray na sagot niya sa akin. Nagtatagalog naman pala ito. Ang cute pa ng accent niya. Yan po ba ang sadya niyo dito? Kaya ka pumunta dito dahil gusto mong i-confirm kung ano ang mukha ko at ang silipin ako? Thank you sa time. Sa totoo lang hindi ko rin alam. Bakit at bakit ka sa akin nagtatanong? Nakangising sabi ko sa kanya. I'm here to warning you. Huwag ka na umagsana sa amin. Huwag mo kaming guluhin ni Miguel. Ikaw ang dahilan ng paglayo na loob niya sa akin. Galit ito habang nagsasalita pero hindi ko iniintindi ang galit niya. Alam mo, Elle, pangatlo ka na sa nagsabi niya sa akin. Wala na ba kayong bagong lines para naman maiba? Tumatawang sabi ko sa kanya. Bakit ako? Sana si Miguel ang pagsabihan mo dahil siya itong panay punta dito. Saka itali mo nga sa'yo kasi sa akin yapos ng yapos eh. Pangaasar ko sa kanya dahil nakikita kong umuusok na yung ilong niya sa galit sa akin. How dare you to say that? Siguro nilalandi mo siya at ginagamit mo mga anak mo dahil alam ko na malapit sila kay Miguel. Tumaas ang boss nito. Halatang galit na ito sa akin at anytime may sasaktan na ako. Hindi ako malandi. Alam mo, Elle, umalis ka na lang dahil wala kang mapapala sa akin. At habang mabait pa ako sa'yo. Hindi niyo na ako masasindak. Pare-pareho lang kayo. Higit sa lahat, huwag mo idamay ang mga anak ko dahil hindi sila kasali dito. Sabi ko sa kanya. Akmang tatalikod na ako na nagsalita na naman ito. Name your price para umalis ka lang sa buhay ni Miguel. So, mayaman ka pala talaga? Kasi bibigyan mo ako ng pera? Ilan ba laman ang bangko mo? At para masimot ko? Pangaasar ko sa kanya.
I'm serious, Kylie. Huwag mo na kaming guluhin at seryoso ako sa offer ko sa'yo. Anya sa akin. Ako din, seryoso. Huwag niyo na rin akong guluhin pa dahil ayoko na makita pa kayo. Kaya umalis ka na bago pa ako yung kumaladkad sa iyong palabas. Sayang ang beauty mo kung gagawin ko yun. Nakamising pahayag ko sa kanya. Sa totoo lang, panakot ko lang talaga ang sinabi ko para umalis na siya. You will regret this. I swear. Pagbabantaan niya. Naglakad itong palabas pero bago siya makalabas ay nilapitan ko siya. Wait lang, Elle. Tawag ko sa kanya. Huminto naman ito at lumingon sa akin. What? Inis na tanong nito sa akin. Ito, 5 pesos para layuin mo rin ako. Ito lang kasing afford ko eh. Sige na, bye. Mangasar ko sa kanya at inilagay ko pa ito sa kamay niya. Baliw! Sigaw niya sa akin bago itapon ng pera malapit sa akin. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ko sa kanya kaya nagmarcha na itong palabas ng bake shop. Tuwang-tuwa naman ako at ang mga staff ko. Tuwang-tuwa kayo dyan. Magtrabaho na kayo dahil tapos ng palabas. Pabirong sabi ko sa kanila. Iba talagang ganda mo, ate. Sabi sa akin ni Jane. Naman. Pagmamayabang ko sabi. Kaya umani ng tawanan. Cute talaga. Dinadaan niyo na naman ako sa chika. Sabi ko sa kanila. Ito na, ate. Guys, back to work na tayo. Sabi ni Jane kaya napangiti naman ako. Yumuko ako para damputin ang 5 piso ko. Sayang ito, no? Iba talaga kapag mayaman, hindi pinapahalagahan ng bariya. Palibasa ay milyones ang meron siya. Napabuntong hininga na lang ako bago pumasok sa opisina ko. Hindi pa ba sila pagod sa pagpapaalis sa akin sa buhay ni Miguel? Kaya ayoko nang pumasok ulit siya sa akin eh. Sa buhay namin. Dahil kawawang mga anak ko at aasa na naman. Hapon na pala kaya nag-aayos na ako para umuwi na maaga dahil dadaanan ko ang mga bata sa school. Simula kasi nung umalis si Elle ay inabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Medyo na-stress ako ng very light kay Elle. Kung sakaling bumalik pa talaga si Miguel, sa akin siya malalagot. Dinadamay na naman kasi nila ako sa mga kalokohan nila. Makauwi na nga't yayayain ko mga anak ko na mag-ice cream para naman lumamig ang ulo ko. Bigla na lang kasing uminit nang maalala ko si Elle at Miguel. Pasalamat na lang talaga ako at nananahimik si Thea. Dahil kung kasali pa siya, baka sumakit ang bangs ko kahit wala akong bangs. Guys, mauna na ako sa inyo. Paalam ko sa mga staff ko. Sige ate, ingat. Sagot nila sa akin. Lumabas na ako at naglakad papunta sa school ng mga anak ko. Sakto lang ang pagdating ko dahil ngayon pa lang ang labasan ng mga bata. Samantala, sa kabilang banda ay galit na galit si Elle kay Kylie dahil sa ginawa nito. Ipinahiya siya at worse binigyan siya ng 5 pesos para layuan niya ito. Sa sobrang galit nito ay nagsisimula na siya ng plano niya kung papaano niya mabubura sa landas nila ang babae na iyon. Hanggat nandyan ito ay hindi siya mapapansin ni Miguel. Itinaon din niya na nasa Manila si Miguel at bumalik siya dito para kausapin ito. Ang akala niya ay makakausap niya ito na maayos pero hindi niya akalain na malakas pala ang loob nito. Hindi mo makikita sa mukha nito dahil napakaamo nitong tingnan. Ngayon ay nakikita niyang palaban ito. Mukhang mahihirapan siya pero hindi siya titigil hanggat hindi niya ito naaalis sa landas nila ni Miguel. Napaisip tuloy siya kung sino pa ang mga nagbanta dito. Hindi na ito nagulat sa ginawa niya at ginawa lang nitong biro ang alok niya. 2 weeks akong nasa Manila at namimiss ko na si Kylie. Bumalik na ako dito sa Iloilo at balik na naman ako sa dating pangungulit sa kanya. Noong nakaraan ay nagkita kami sa bar ni Jeff. Sinabi ko na lalaban ako ng patas pero nagtaka ko dahil ipinaubaya na niya sa akin si Kylie. Gusto ko man itanong ang dahilan ay nanatili na lang ako ang tahimik. Nang makabalik ako pinuntahan ko ito kaagad sa shop pero hapon na. Wala pa rin ito kaya dumiretso na lang ako sa bahay nila. At doon ko nalaman ang hindi ko inaasahan. Habang papasok ako sa gate ay napakatahimik ng buong bahay hanggang sa nakarating ako sa may pintuan. Nakita ko si tita at Kylie na nag-uusap. Masyadong seryoso ang pinag-uusapan nila at hindi nila ako napansin na dumating kaya narinig ko ang lahat. Kylie, magsabi ka ng totoo. Inaway mo na naman ba si Miguel? Bakit hindi na siya dumadalaw dito? Rinig kong tanong ni tita. Hindi po tita. Malay ko po doon at wala po akong pakaalam. Mas mabuti na hindi na siya dumalaw dito. Sagot niya kay tita. Medyo nasaktan ako sa sinabi niya. Hanggang kailan ka ba ganyan, Kylie? Bakit hindi mo nalang kalimutan ang lahat at magsimula kayong muli? Sabi ni tita sa kanya. Hindi po yun ganoon kadali lang, tita.
Pwede po ba na wag na natin siyang pag-usapan? Dahil masaya na yun sa piling ng mga babae niya. Sabi nito kay tita. Gusto kong sumagot at sabihin na wala akong mga babae dahil siya lang ang babae ko. Nanatili pa rin ako sa kinatatayuan ko, tahimik na nakikinig sa kanila. Anong plano mo? Hanggang kailan mo ililihim sa kanya ang tungkol sa kambal? Kylie, karapatan niyang malaman na anak niya ang mga ito. Para akong biglang nabingi sa narinig ko. Parang may bombang sumabog. Ano po sabi niyo, tita? Ano ko ang kambal? Nautal na tanong ko kay tita. Nakita ko na nagulat sila nang makita ako, lalo na si Kylie. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Kylie? Bakit? Medyo tumaas ang boses ko habang tinatanong ko siya. Sige, aalis na muna ako para makapag-usap kayo. Isasama ko muna ang kambal. Paalam ni tita bago lumabas sa bahay.